Hello guys, it's me again, Dot, a kidney transplant warrior. So for today, pag-usapan natin yung Philippians 1:6. Bigla lang sumagi sa isip ko. Sabi doon, the good thing God has started in you, He will make it into completion until Jesus Christ returns. Minsan ba naiisip nyo at nararamdaman nyo na, Lord, may plano ka pa ba sa akin? Ano yung hanggang dito na lang ba yung buhay ko? Or minsan as a Christian, yung walk natin as a Christian, minsan ba parang nag-give up ka na naiisip mo na, Lord, parang hindi ako nag-grow spiritually, parang hindi pa ako umaalis dun sa level ng spirituality ko nung bago akong Kristiyano, tas ang tagal ko ng Kristiyano, tas ganito pa din. Alam nyo, it will give you so much comfort pag nabasa niyo yung Philippians 1:6. Sa Tagalog, sabi doon, ang mabuting bagay na pinasimulan sa inyo ay kanyang tatapusin hanggang sa pagbabalik ni Hesus Kristo. So yung mabuting bagay na pinasimulan sa atin ni Lord, that moment that we given our lives to Jesus and accepted Him in our hearts as our personal Lord and Savior, makakaasa tayo na tatapusin ni Lord yon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Diba? We know naman na may second coming. Kasi diba, pag Kristiyano tayo, merong tatlong stages. First is justification. Pag sinabing justification, ibig sabihin, we had been declared justified and righteous because of our faith in the Lord, in our Lord and Savior Jesus Christ. 'Di ba? So dahil tinanggap natin sa puso natin si Jesus bilang ating sariling Panginoon at tagapagligtas, makakaasa tayo na righteous na tayo sa paningin ng ating Panginoon. That when our God the Father looks at us, He looks at us lovingly. Na kasi we had been covered by the blood of Jesus nung pinot natin, yung pinlace natin yung faith natin sa kanyang anak. So we had been justified. Kumbaga sa court, napawalang sala na tayo. Number two, doon na papasok yung Philippians 1:6. That is the stage of sanctification. So pag sinabi nating sanctification, ibig sabihin from glory to glory, binabago tayo ng Panginoon until the second coming of our Lord and Savior Jesus Christ. So lahat naman tayo work in progress. Kahit Kristiyano ka na, meron pa rin tayong mga flaws, meron pa rin tayong mga weaknesses. Hanggat nabubuhay pa tayo, nandito pa tayo sa human nature natin, nakikipag-battle pa tayo sa sin, lalo na sa flesh natin, habang nandito tayo sa mundo. But what gives us comfort is that we are in the sanctification process. So pag sinabing we are being sanctified every day, kasi set apart tayo set apart tayo bilang Kristiyano. Every day, bilang Kristiyano, makakaasa tayo na since we had been justified because of our faith in our Lord and Savior Jesus Christ, every day, God continues to pursue us. 'Di ba? Because of His grace, 'di ba? Kumbaga, dahil laging may nakahandang grace, forgiveness, and mercy coming from the Lord, makakaasa tayo na hindi pa tapos si Lord sa bawat isa sa atin. Pero syempre, we have to put in mind na hindi naman din tayo dapat maging hyper grace, 'di ba? Magkaroon tayo ng hyper grace na may grace naman, may forgiveness naman, gagawin natin yung license or passport to keep on doing a sin. Although there is always a forgiveness from the Lord, we have to remember that God is a God of love, but He is also a God of justice. Lagi may consequences din sa mga kasalanan natin. So we have to be careful. But again, we are assured na merong sanctification process na nangyayari sa buhay natin every day. At sa totoo lang, hindi naman natin kayang baguhin yung sarili natin sa sarili nating kakayahan o kaparaanan. Kasi ang Holy Spirit that indwells in us, nung naging Kristiyano tayo, tinanggap natin si Jesus as our Lord and Savior, yun yung nagbabago sa atin from glory to glory. Yung transformation natin is because of the power of the Holy Spirit in us. So yun yung sanctification. And the last stage is glorification. Yun yung nandun na tayo sa langit. Meron na tayong eternal life in heaven at hindi na tayo nakikipagtalo sa kasalanan. Tapos na yung kasalanan sa buhay natin kasi pag nasa langit na tayo, forever na natin makakasama ang ating Panginoon, forever, wala na tayong ibang gagawin doon kundi to worship God, to be with Him, to have fellowship with one another, di ba? Sabi nga sa Book of Revelations, makikita na natin siya face to face, di ba? Tapos wala nang gabi, puro araw na lang. Tapos God will wipe away every tear in our eyes. There will be no more pain, crying, and suffering. So, di ba? While we are waiting for that season of glorification, for that day of glorification in heaven, habang nandito tayo dito sa mundo, we can be comforted na, Lord, hindi ka pa tapos sa akin. Huwag tayong mag-give up sa sarili natin because God will never ever give up on us. 'Di ba? So, since saved tayo, meron tayong inheritance of eternal life in heaven, we can be assured na, Lord, hindi ka pa tapos sa akin, na guumpisa ka pa lang, nasa gitna pa lang ako, at alam kong maraming marami ka pang gagawin na mga himala at mga matitinding bagay sa buhay ko. At yung mga um,
areas of improvement sa buhay ko, alam ko, Lord, na kung itataas ko sa'yo, surrender ko sa'yo, by the power of the Holy Spirit and Holy Spirit and by the grace of God, babaguhin mo ako unti-unti hanggang sa maging Christ-like ako more and more every day until your second coming. At kung laman ng puso natin dapat laging because we don't know when is the time na muling babalik ang ating Panginoon, di ba, to redeem us. Dapat yung prayer ng puso natin is, Lord, nawa sa inyong muling pagbabalik, madatnan ninyo ang mga puso namin na matapat na naglilingkod sa inyo. Yun lang. Naisip ko lang na i-share sa bawat isa. Again, huwag nating kalilimutan yung Philippians chapter 1 verse 6. Kapag sa mga panahong parang mag-give up na tayo dahil parang, Lord, walang magbabago. Bakit nandun pa rin ako sa part na yon ng buhay ko bilang Kristiyano? Huwag kayo mag-give up kasi alam natin na may ginagawa pa si Lord. For as long as, again, kapit tayo sa Panginoon, patuloy na magbasa ng word, mag-pray, talagang gawin yung mga spiritual disciplines. If we can do prayer and fasting, di ba, mas mabuti, and don't forget to attend the church para talagang makapag-worship tayo with other Christians and mga Bible study groups, di ba? Ayun lang. Praise God. God bless everyone. Thank you.